ng panalunan niya. So anong feeling? How does it feel to answer questions during this round? Actually, before Q&A, lagi po pag sumasali ako, nagkakaroon ako ng panic attack sa likod ng stage. But definitely, kapag nasa harap na ako, after kong makasagot, grabe yung release sa feet, yung stress, bigla na lang nawawala. And alam ko, it is really hard for our candidates to be here on stage right now, but congratulations for them to making it to the top. Yes, at alam niyo ba, si Jasmine po ang dahilan kung bakit nagkagawa sa backstage ng Mushana Kuwai 2024 dahil may dumating na ambulance to rescue her for her panic attack. Well, anyway, I hope that doesn't have to be the same with our candidates right now. Kaya naman, let's get to know our first finalist for male category. We have male candidate number 9. What grade level are you representing? Ano nire-represent mo? Grade 7 Galalay po. At saka yung advisor ko po na tutulong sa programa. Grade 7. Kaya naman, ano naman gusto mong sabihin, being one of the youngest sa lahat ng finalists, what would you like to tell our audience right now? Mag-aaral naman ng mabuya. Hindi na. Kung gusto nyo sumali, be proud of yourself and confidence. Because lahat ng tao ay may kakayahang ipakita ang kanyang kagalingan. Hindi so. Wow! Pico, ready na siyang sumagot. Advocate of quality education. And with that, I think you're ready. So pick your question. Your question is, I will read. Kung may pagkakataon kang magsalita sa mga kabataan, ano ang sasabihin mo sa kanila? I repeat. Kung may pagkakataon kang magsalita o kausapin ang mga kabataan, ano ang sasabihin mo sa kanila? Thank you for that wonderful question, sir. Huwag kayong matakot na ipakita ang kailigan nyo at kagustuhan. Be proud of yourself and sana huwag kayong kabahan na ipakita ang kagalingan nila. Dahil diyan nasusugat ang lakas ng isang tao dahil merong sumusuporta ng pamilya at mga ibang tao. Thank you so much, Mayor Candidate number 9. And now let's move on with our second male finalist. We have head number 8. Pakiusap lang po, I would like to make an appeal sa ating audience. Ayan. Hayaan po natin makasagot ang ating mga contestants before we make our cheer or unnecessary noise para hindi sila mag-distract. Okay lang ba yun? Okay lang ba yun? Yes. Kamusta ka naman, candidate number 8? Okay na, okay. How does it feel na ang daming awards kanina na nakuha? Masaya po at nakawasan ang disappointment. Ano naman ang message mo sa lahat ng supporters mo who are still with you here right now na nanonood pa rin at nandiyan? Maraming salamat sa inyo. Kayo ang nagpapalakas sa akin. Pinatagal din na ba? I think he is ready for the question. And your question is,
Ano ang iyong pinagmamalaking tagumpay sa buhay? I repeat, ano ang iyong pinakamalaking tagumpay sa buhay? Ang aking pinakamalaking tagumpay ay ang pagkakakilanlan ko sa aking sarili. Bakit? Sapagkat nalaman ko kung ano ang aking kagustuhan at kung ano ang gusto ng aking puso. At anuman ang sabihin ng tao sa aking paligid ay nananaig ang pagkakakilanlan ko sa aking sarili. Yun lamang, maraming salamat. Thank you so much. Candidate number 8. Next, we call candidate number 4. Hello, candidate number 4. Kamusta? Okay lang po. Anong grade level ang ini-represent mo? Grade 12 news po. Grade 12! O, bilang isang senior high school student, ano naman ang gusto mong sabihin? At ikaw ay malapit ng graduate. At sa lahat ng supporters mo, dito na naririto ngayon. Gusto ko lang po sabihin maraming salamat po sa lahat. Hindi lang po sa mga supporters ko, sa mga klase ko at sa mga teacher. At sa mga bisita po. Kundi sa lahat po ng nakidalo dito sa foundation po natin. I think you're ready for the question. Pwede ka nang bumunot. And your question is, number 11. Ano ang iyong mensahe sa mga tao na may pangarap na gusto nilang matupad? I repeat, ano ang iyong mensahe sa mga tao na may pangarap na gusto nilang matupad? Ang mabibigay ko lang po na mensahe sa inyo ay ipagpatuloy niyo po kung anong mga ginagawa niyo. Ipagpatuloy niyo lang po kung anong ang masasabi ko lang po ay ipagpatuloy niyo kung ano po ang ginagawa niyo. Dahil alam niyo po sa sarili niyo kung tama po yun or mali. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you, male candidate number 4. And now, tawagin natin ang susunod. We have Male on number 6. Kamusta ka naman? Sinong mga supporters mo na dito ngayon? very supportive mga advisor na dito pa siya. Ayan. I think you're ready for your question. Handa ka na? Yes. Confident. Bulog ka na sa ating Chor. Your question is, paano mo hinaharap ang mga pagsubok sa buhay? Paano mo hinaharap ang mga pagsubok sa buhay? Hinaharap ko ang pagsubok sa aking buhay. Isa. Pangarap ko, makatulong dito sa hinaharap ko ang pagsubok sa aking buhay sa pamamagitan ng pagtanim ko sa pagkakas. Thank you so much, candidate number 6. 6. Next we have Mr. Cosmo, number 3. Hello, Mr. Cosmo, number 3. Ano na natin ito ngayon?
Cosmo number 3. Ano na lang gusto mong sabihin sa lahat ng naririto at pinapanood ka ngayong gabi? Maraming salamat po. Ano naman, yes. Always be thankful sa mga supporters, yes. Inhale, exhale. Handa na sa question? Yes. And with that, bulot ka sa ating jar. Relax. Your question is, ano para sa iyo ang kahulugan ng tunay na kagandahan? Ulitin ko. Ano para sa iyo ang kahulugan ng tunay na kagandahan? Sa akin, ang tunay na kagandahan ay hindi lamang na nasa mukha, hindi nasa loob din. Short, directly, and remarkable. Yes, thank you so much, Mr. Cosmo number 3. And our last candidate for Mr. Cosmo 2025 is number 5. Talaga naman hindi pa tinawag yung number, but he's so ready. Yes. At grabe ang ngiti niya ngayong gabi. Parang yung hindi niya parang sabi niya, I can do this. Ayan. How do you feel? Ano nararamdaman that you made it to the top 6? Kumakababa. Kumakabakab. Nakakabahay. Ayan. Pero sino ang mga kasama mo dito sa audience ngayon? Supporters. Ano naman gusto mong sabihin sa kanila ngayon? Gusto ko lang magpasalamat sa mga sumuporta sa akin. I think you're ready na talaga. Tama. Yes. Bubuno na siya. And ang tanong mo ay, Ang iyong tanong ay, ano ang iyong pangarap para sa iyong bansa? Ulitin ko, ano ang iyong pangarap para sa iyong bansa? Ang gusto kong pangarap sa aking bansa ay bigyan ng mga pangangailangan ng mga mahihirap at libre mga nililito. very helpful indeed. No poverty. Yes, that's DJ Ashby. And with that, kinalali naman natin ating top 6 for Miss Cosmo 2025, starting with number 7. Hello, number 7. How does it feel naman na ikaw Mr. Ambassador, Miss Ambassadors 2025? Ganun talaga pag kinakabahan, of course. Kaya, relax ka lang. Inhale, exhale. Okay ka na? Ready ka na for your question? This one, timely and relevant. Ano para sa iyo ang pinakamahalagang katangian ng isang leader? Ano para sa iyo ang pinakamahalagang katangian ng isang leader? Ang pinakamagandang katangian po ng isang leader sa akin ay yung hindi po nagdadaw sa kapwa niya tao. Yung hindi po niya
Thank you so much, Miss Cosmo number 7. And now we have our second finalist, Ken, number 3. Beautiful and bright upset. Parang familiar sa akin actually si Ken, number 3. Sumali ka na ba ng pageant before? Yes po. Sa anong pageant naman yun? Mucha ng Pinoma po. Oh, I see. So this is hindi na bago ang question and answer sa'yo. Forward, I think you're more than ready for your question. Kaya naman, bulong ka na sa ating jar. Your question is, ano ang kahalagahan ng edukasyon sa iyong buhay? Uulitin ko, ano ang kahalagahan ng edukasyon sa iyong buhay? Bilang isang estudyante, mahalaga ang edukasyon para sa aking buhay. Dahil ito ay mahalagang makapagtapos tayo ng pag-aaral at mahalagang may napag-aralan tayo at diploma. Dahil ang edukasyon po ay susi para sa ating magandang kinabukasan. Kaya po, pagputihin po natin ang ating pag-aaral para po maiahon po natin ang ating pamilya sa kahirapan. And I thank you. Thank you so much, Miss Cosmo number 3. Ngayon naman, tawagin natin, Miss Cosmo number 1. Hi! Kamusta ka naman, Miss Cosmo number 1? Kinakabahan po, pero at the same time, excited po. I think. Ready? Ready with her pink nails, of course. Yes. Handa ka na? I think so. Yes. Kaya naman, bunot ka na ng iyong katanungan. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang ating mundo, ano ang unang bagay na babaguhin mo? Ulitin ko. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang ating mundo, ano ang unang bagay na iyong babaguhin? Ang unang bagay na aking babaguhin sa mundo ay ang magkaroon ng mapayapang pamumuhay sa bawat isa at yung sa climate change po, yung sa kalikasan po, yung paano natin itrato ang kalikasan. Yun lang po, thank you. Thank you so much, Miss Cosmo number 1. And now, we have Miss Cosmo number 10. Hi, Miss Cosmo number 10. Hello po. Kamusta? Sweet girl. Very demure. Like me. Kamusta? Ano nararamdaman mo ngayon? Okay lang po, tsaka excited na kinakabahan din po. Anong grade level mo na? Grade 11 H po. Grade 11 Home Economics po. From Petit Ultra. Yes. Kaya naman, handang-handa lagi ang para sa HE. Tama? Kaya naman, bunod ka na ng iyong question. And your question is... Oh, yes. Secured kasi ang question ng PNHS. Ito. Your question is, ano ang maitutulong mo sa iyong komunidad bilang isang leader? I repeat,
ano ang maitutulong mo sa iyong komunidad bilang isang leader? Ang maitutulong ko po sa aking komunidad ay ang pagiging matulungin na teenager at ang pagtulong po sa mga organization po dito sa ating barangay, kagaya po ng mga paglilinis para hindi pa masira ang ating kapaligiran. At Maraming salamat. Thank you so much, Miss Cosmo number 10. And now we have Miss Cosmo number 8. Miss Cosmo 8 is Hapos awarded siya kanina member. Iba yung glow niya sa malamitan. Yes. Is it your first time? First time mong sumali ng pageant? Yes po. Wow. Ano mo nararamdaman mo na sa unang pagsali mo sa pageant, sa buong school ka agad, nagpakita ng iyong skills and talents? I feel overwhelmed po kasi marami pong sumusuporta sa akin, lalo na po yung mga pamilya ko. Confident. Tsaka ang daming supporters. Kaya naman, ready for your question? Ang iyong tanong, kung magkakaroon ka ng superpower, anong kakayahan ang pipiliin mo at bakit? Kung magkakaroon ka ng superpower, anong kakayahan ang pipiliin mo at bakit? Ang superpower o kakayahan na aking pipiliin ay ang speeding. Bakit? Dahil kapag speeding ang pinili mo, mas mapapadali ang mga bagay na dapat kailangan mo maggawin at mas mapapabilis ang pag-unlad ng bayan sa pamamagitan ng pagpapabilis ng mga gawain na kakabuti sa ating pamayanan. And I thank you. Mabilis. Thank you. Dapat pinamadali natin. Dapat may mga bagay na tayo pinamadali. Yes. And with that, let's welcome our last candidate, Miss Cosmo number 11. Gusto mo na bang mabilis? Gusto mo na mabilis? Yes. Yes, partner. Okay. Wow. Bold in red lipstick. Kamusta? Anong nararamdaman mo ngayon? kinakabahan ko. Anong grade level? Anong grade level? Grade 9. Grade 9. Ano ang feeling naman na ang kalaban mo ay from grade 7 hanggang senior high school? I'm feeling happy right now because it is my first time to join pageantry and I hear that Yes. Oh, kalma. Ang liit ng face niya, ano? Ang liit ng kapag... Sobra. Nakakayang tumabi sa kanya. Yes. Kapag titignan ka daw, pag maliit yung face mo, magandang tignan sa stage. Kaya pala. Di ba? I fear to show my face my full body to everyone, but I'm here right now showing what I can do and doing my best. Tama na. Yes. But that's not your question yet. Ito pala. Bulutin mo na ang iyong tanong. Ang ating last question. Here is your question. Ano ang iyong pinaka-inspirasyon sa buhay? Ano ang iyong pinaka-inspirasyon sa buhay? Thank you for that wonderful question. My biggest inspiration in my life is my parents and to those people who supported me. And oh my God.
so much. Miss Cosmo number 11. Maraming salamat. Ladies and gentlemen,